came home. Hindi naman kami ganun kabobo. Para pakawalan ang ganitong klaseng tao na may crimes against humanity, no? Habang yung kanyang pamilya at yung kanyang mga kaalyado ay nasa posisyon para hindi lamang iharas, kung hindi para durugin ang aming mga testigo. Grabe yung gigil ng mama. Yung damang-dama mo, may pinaghuhugutan talaga. Alam niyo bang dilawan yan? Dating presidential advisor ni Pinoy yan, na napabalitang merong kabitsing na senadora na itatago naman natin sa pangalang Riza. Siya yun yung kalbong yan. Siya yung jowa daw ni Virus. Anyway, yung gigil niya, bawat bitaw niya na salita, may halong gigil. Parang may halong galit Saan ba nagsimula yan? Nagsimula yan nung maglaban ang Duterte at saka Dilawan. Dinurog ng Duterte ang grupo ng mga liberal. Diba nga sabi ni PRRD, wala nang yellow, tinunaw ko na. Naalala niyo yun? Kaya nga nung sumunod na eleksyon, wala nang dilaw. From dilaw, nagpalit kayo ng kulay. Pink. Naging kakamping kayo. Ang problema, nagpalit kayo ng kulay, pero mga mukha nyo, ganun pa rin. Kaya hindi pa rin kayo nanalo. 8 diretso nga kayo, di ba? Diyan nagsimula yung galit, yung gigil. Kasi nga, hindi na sila nakabalik sa pwesto. Ngayon, nakikipagsabuatan itong bata ni Pinoy. Okay? Sa mga Marcos, na alam naman natin na magkalabang mortal yan. Aquino Marcos, nasa history yan. Pinalayas pa nga ni Cory yung tatay ni Da Junior, di ba? Kasama siya, buong pamilya nila. Tapos ngayon, Gina Jica, Llamas, baka kala mo nakalimutan na namin, bata ka ni Pinoy. Sinisikmura mo na makipagsanib puwersa diyan sa bangag administration para sa sarili mong kapakanan. Siguro, feeling nyo, kapag nawala na ang mga Duterte, pwede na kayo makabalik sa pwesto. So, yung mga ginagawa nyong korupsyon nung panahon nyo, game ulit. My God, anyway, naano lang ako dun sa word na ginamit niya, na sabi niya hindi siya bobelya para pakawalan si PRRD. I mean, anong involvement mo sa pakawalan si PRRD? Bakit mo sinasabi na hindi ka bobelya para pakawalan? Bakit? Kailangan bang magpaalam ang ICC kung pakakawalan nila sa PRRD? Isa ba itong matinding sabuatan sa pagitan ng administrasyon ng makakaliwang grupo / CPP, NPA at ng ICC? Hindi, na-curious lang kasi ako Bakit ka magsasalita ng hindi kami ganong kabobelya para pakawalan? Bakit? Kailangan ba ng desisyon mo? Tsaka sabi mong may kaso si PRRD na crime against humanity. Sasabihin mo hindi ka bobelya. Bobelya ka. Kasi 43 cases Asan na pinagyayabang nyo na 30,000 na EJK victims? Tapos naging 20,000. Napunta sa 10,000. Tapos 7,000, 6,000. Pagdating sa ICC, 43. 43 cases. Hindi nyo pa nga napoproduce Yung 43 witness nyo. Asan na ba yan? Di ba? Ito nga si Conti, yung abogado ng mga CPP-NPA, nananawagan pa. Yung mga biktima daw ng EJK ni PRRD, pumunta daw kayo sa kanya. Bakit? Asa yung 43 witness nyo? Wala pa. Hindi ba kayo nakakahanap? Kasi kailangan ng identification eclabush Tapos isa pang na-curious ako, doon sa sinabi na na yung pamilya daw, kaalyado ni PRRD, na nasa posisyon, hindi lang daw basta iaharas, kundi dudurugin ang kanilang testigo. Kasi no word na ginamit niya, hindi lang iaharas, kundi dudurugin ang aming testigo. So, kiniklaim mo ba na yung testigo sa ICC na pinadala ni DOJ Boying sa dahig, galing sa inyo? Well, hindi naman nakakapagtaka kasi yung jowa mo, ilang beses naman nang na-involve or na-link sa ganyang klase ng mga issue. Tanim witness, tanim ebidensya, tanim kaso. Di ba kailan lang si alias Rene, bumaliktad na,
yung tanim witness ni jowa mo, dahil hindi na rin niya masikmura, yung pinagagawa ni Riza. Doon lang ako na talaga, yung sinabi mong dudurugin ang aming testigo. So, testigo nyo nga. So, saan galing yan? Kasi sabi ni Boying, walang ebidensya against PRRD sa Pilipinas. So, kung meron kayong testigo, meron silang dalang ebidensya saan galing yan. So, ito ba yung tinanim nyo? Tapos, hinarvest nyo na rin agad. Parang si Ngagva, ganun. Anyway, Ngagva, hindi ka kaya multuhin ng tatay mo? Can you imagine? Kasama mo ngayon, yung mga kaaway niya nung panahon niya, yung mga CPP-NPA. Tapos, tinrider mo pa yung taong nagpalibig sa tatay mo. Diba? Isa itong malinaw na na pagtataksil sa bayan. Can you imagine ang administrasyon nakikipagsabwatan sa kalaban ng bayan, sa mga makakaliwang grupo, CPP-NPA. Isa itong pagtataksil sa bayan. My God. Well, I hope hindi ka multuhin ng tatay mo.